Magandang araw muli mga kapatid, and ako nga pala si Kuya Gab ng Kanlungan Youth Mission, and muli nais kong magpahayag ng mga salita na makakapagbigay pag-asa sa ating mga kabataan. So, sa aklat ng Mateo chapter 18 verse 1 to 6, nais kong basahin yung talatang ito. Nang mga sandaling iyon, lumapit kay Jesus ang mga alagad at nagtanong. Sabi niya, "Sino po ang pinakadakila sa kaharian ng langit?" Tumawag si Jesus ng isang bata, pinatayo sa harap at sinabi, "Tandaan ninyo, kapag hindi kayo nagbago at naging katulad ng mga bata, hindi kayo makakapasok sa kaharian ng langit. Sino mang nagpapakababa na gaya ng batang ito ay siyang pinakadakila sa kaharian ng langit. Ang sino mang tumatanggap sa isang batang katulad nito, alang-alang sa akin, ako ang kanyang tinatanggap. Mas mabuti pa sa isang tao ang siya'y bitinan sa leeg ng isang malaking gilingang bato at ihulog sa ikailaliman ng dagat kaysa siya'y maging sanhi ng pagkakasala ng isa sa mga maliliit na ito na nananampalataya sa akin." Dito sa talatang ito, mga kapatid, na naintindihan natin na ipinahayag ni Jesus kung gaano kahalaga yung panahon ng ating kabataan. Kung gaano kahalaga yung importansya ng mga bagay na meron tayo noong tayo'y mga bata pa. Mga bagay na unti-unting nawawala na sa panahon ng ating pagtanda, doon lang natin makikita yung epekto o yung malalaking epekto sa ating paligid or lalong-lalo na sa ating lipunan at sa ating bansa. Nakikita natin sa panahon ngayon, lalo na sa ating bansa, sa Pilipinas, kung paanong yung mga tao nawawalan ng moralidad, nawawalan ng disiplina, nagkakagulo, nagiging puno ng kasamaan yung puso ng tao. Yung iba, lahat isinisisi na lang sa gobyerno, na para bang lahat ng kasamaan ay bunga ng pamahalaan. Pero tandaan natin mga kapatid, kahit gaano pa kaganda yung pamumuno ng isang pamahalaan, hindi magbabago o magkakaroon ng kaayusan ng isang bansa kung hindi magkakaroon ng maayos na puso at manunumbalik yung ating disiplina na gaya ng sa mga kabataan. So ano nga ba yung mga bagay na nawawala sa atin habang tayo tumatanda? Una sa lahat, yung nais kong i-highlight dito is yung ating innocence, yung ating pagiging inosente. Pag sinabing inosente, magbibigay ako ng 4 na katangian na meron tayo sa ating pagiging inosente bilang bata. Unang-una, ang pagiging inosente, madali sa atin yung magpakumbaba. 'Di ba? Madali sa atin yung magparaya. Hindi ganun katigas yung ating puso, hindi ganun katigas yung ating isip para mag-isip ng maraming rason para baguhin or ayusin yung anumang kailangan nating ayusin. Pagpapakumbaba, madaling magpakumbaba. Nais kong basahin sa aklat ng Kawikaan 18, verse 12, sabi niya dito, "Ang pagmamataas ay nagbubunga ng kapahamakan." Diba? Nakita naman natin sa ating bansa, kung puro na lang laging tama yung bawat tao, sino na lang yung mali? Kung walang umaamin ng kamalian, sino na lang yung may kakayahang magbago? Kung mayroong kakayahang magbago, paano na lang magkakaroon ng pagbabago yung ating bansa? Diba? Ang pagmamataas ay nagbubuga ng kapahamakan. At maraming kapahamakan na yung nakita natin sa ating bansa. Isipin natin, di ba? Yung mga tao like
yung mga drug addict, yung mga drug pusher, or yung mga pumapatay ng tao, di ba? Lahat naman yan nag-umpisa sa pagiging bata eh. Kung nung time na bata sila, nandun pa yung innocence, unti-unti yun nawala, unti-unti natin yung pinabayaan, unti-unti natin yung hindi iningatan, naging katitisuran yung gawain ng mga matatanda sa kanila. Ang kinahantungan ng kanilang buhay ay kapahamakan. Sila din ay natutong maging mapagmataas, sila din ay natutong maging masama, sila din ay natutong magsinungaling, hindi magpakumbaba, hindi magsabi ng katotohanan, di ba? Bunga ng kahirapan ba? Hindi rin natin masasabi. Dahil ang daming mahirap sa Pinas ang hindi naman namumuhay ng masama. Sisisihin ba natin lahat sa kahirapan? Or yung kahirapan mismo is nagiging daan minsan sa mga taong marunong magpakumbaba? Kaya mayaman ng isang tao o mahirap, it doesn't matter. Nagiging masama or ganid pa rin yung isang tao regardless kung siya'y mahirap or mayaman. Sabi nga ulit dito sa Kawikaan 18:12, ang pagmamataas ay nagbubunga ng kapahamakan, ngunit ang pagpapakumbaba ay nagbubunga ng karangalan. Sa ibang salin ito, ang sabi niya, bago ang pagkapahamak ay pagmamalaki ng puso ng tao. Diba? Bago ang pagkapahamak. Lahat ng yan na nangyayaring pagkapahamak ay nagmumula sa pagmamalaki ng puso ng tao. Diyan yun nag-uumpisa. At bago ang karangalan, ang pagpapakumbaba. Lahat ng taong nakita nating mapagpakumbaba ay nagkaroon ng karangalan, even sa harap ng maraming tao. Kung gaano sila ka mapagpakumbaba, naging marangal ang kanilang gawain sa harap ng maraming tao. And regardless kung mahirap or mayaman or kung gaano man kasama or yung tingin natin sa ating pamahalaan, diba? It's not about changes will always start ay mag-uumpisa sa ating mga puso. Then again, isa sa mga parte ng pagiging inosente natin nga yung madali tayong magpakumbaba. Pangalawa, madali tayong magpatawad. Siyempre, pag madali kang magpakumbaba, madali ka rin magpatawad. Madali kayong magkaayos ng mga tao, madaling magkapag-usap, merong honesty sa puso. Alam niyo ba yung madalas dahilan ng kasalanan or ng kasinungalingan or ng hindi pagpapatawad? Mahirap magpatawad kung tutuusin, di ba? Pero ang kadalian ng pagpapatawad ay nag-uumpisa sa pagkakaroon ng honest na puso. Pusong tapat. Lumalaki yung mga kabataan natin. And nakikita nila kung gaano kasinungaling yung kanilang mga magulang, gaano kasinungaling yung kanilang mga kaibigan, yung kanilang mga kakilala. Pag lumabas sila ng bahay, di ba? Maraming tao sa panahon ngayon sa ating bansa, yung naglalamangan. Tayo naglalamangan. Di ba? Kahit nga lang sa mga maliliit na pamimigay ng mga ayuda or ng mga tulong ng pamahalaan o ng ibang mga tao, nagagawa nating magsinungaling para sa ating kapakinabangan. Diba? And lahat yun, nagiging dulot ng kahinaan ng tao sa pagpapatawad. Kasi kapag ikaw ay mapagpatawad sa isang lugar na yung mga tao walang honesty, hindi tapat sa'yo, aabusuhin ka. Kaya naman napakahirap ngayon ng pagpapatawad, lalong-lalo na sa ating bansa, lalong-lalo na sa mga tao sa paligid natin. Magpapatawad ka, aabusuhin ka. At ang hirap kapag inaabuso ka ng mga tao dahil sa pagpapatawad mo. Nagiging ikaw yung masama sa harap ng mga tao. Ikaw yung tinatry mong maging honest as much as possible. Pero sabi ko nga,
'Di ba? Parte pa rin ito ng ating pagiging inosente. Parte pa rin ito ng ating panahon nang tayo'y bata pa. Bakit natin tatanggalin at bakit natin aalisin? Bakit tayo mawawalan ng honesty, 'di ba? Ng pagiging tapat, 'di ba? Doon lang ba, saan pa ba pumapasok yung hindi natin pagiging tapat? Sa gagaya na lang ng pagnanakaw, di ba? Sa panahon ngayon, nakita naman natin doon sa nakaraang balita, nagkaroon ng sunog doon sa isang lugar sa Tondo. And yung mga tao, hindi naging tapat sa kanilang mga kapitbahay, sa kanilang lugar, sa kanilang mga tahanan. Anong ibig sabihin ng hindi naging tapat? Na hindi nila pagkakainteresan yung hindi nila pag-aari. Diba? Tapos, sila din yung mapeperwisyo. Sila din yung mahihirapan. Yung gobyerno, yung pamahalaan din yung mahihirapan. And by the end of the day, isisisi na naman sa pamahalaan ang hirap ng buhay. Kahirapan ba talaga yung dahilan? Or kawalan na ng disiplina? Kawalan na ng pag-ibig? Kawalan na ng katapatan? Maglalagay na naman ba tayo ng sobrang daming batas na minsan hindi naman talaga tayo tapat sumunod para pahirapan yung ating mga sarili? Hindi ba't mas kakaunti ang batas kung mas magiging tapat yung mga tao? At kung mas tapat yung mga tao, mas madaling magpatawad, mas madaling magkaroon ng malambot na puso sa pagpapatawad. 'Di ba? Sabi nga ng kasulatan sa aklat ng unang Pedro chapter 4 verse 8 to 9, sabi niya, higit sa lahat, magmahalan kayo ng tapat. Di ba? Yung pagmamahalan ay may katapatan na kalakip. At yung pagmamahalan, tinuro sa atin ng ating Panginoong Hesukristo. Paano niya tayo minahal? Binigyan niya tayo ng kapatawaran sa ating mga kasalanan. Kung yung iyong kapatid, kung yung iyong kaaway is nagpapatawad sa iyo, binibigyan ka niya ng pag-asang muli. Kung yung iyong magulang, nagkasala ka sa iyong magulang at pinatawad ka nila, nagpatawad sila sa iyo. Kung yung iyong asawa, nagkasala ka sa kanya at pinatawad ka niya, binibigyan ka niya ng pag-asa, ng panibagong pag-asa. At yung pagpapatawad, yun yung tunay na pagmamahalan, mga kapatid. Ngunit, may kalakip itong katapatan na sa oras na ikay pinatawad, pag-aralan mo ng maging tapat sa iyong puso. Dahil ang katapatan ay kasangkapan ng pagmamahalan. Mas madaling magpatawad, di ba sabi ko nga kanina, ang pangalawa natin pinag-uusapan dito, madali tayong magpatawad. Kaya inuulit ko, yung pag-ibig, yung pagpapatawad, yung pagiging tapat, parte pa rin yan ng pagiging inosente natin. Di ba? Kung magiging tapat yung mga tao sa lipunan, di ba? Kahit nakikita natin sa social media, takip na lang ng kanal na bakal, nanakawin pa. Mga parte ng kalsada na metal, nanakawin pa. Bakit hindi kayang maging tapat na mga tao? Dahil ba sa gutom? Hindi din eh. Diba? Nangihina na ba sila at nawawalan ng lakas? Hindi rin. Kundi dahil sa katapatan ng puso. Masyado na nating dinadaig yung ating mga sarili. Nawawalan na ng pag-ibig, nawawalan na ng pagtutulungan, di ba? Kaya lahat ng tao, nawawalan na ng pag-asa. Kapag meron kang kapitbahay na mapagbigay, aabusuhin nyo. Kaya yung mapagbigay, hindi na nagbibigay. Tendency, nawawalan na yung pagbibigayan, nawawalan na yung pagtutulungan. Dahil may lamangan, dahil may pagsisinungaling, dahil may pang-aabuso, dahil hindi tayo nagiging tapat. Diba? Mahiling magsinungaling. At ang hirap magpatawad. Kung yung dating nagbibigay na abuso siya, kahit magpatawad pa siya, hindi na siya magbibigay muli.
paano na lang yung ating bansa na habang tumatagal, lalo na yung mga nasa mahihirap na lugar, nawawalan na ng disiplina, nawawalan na ng katapatan sa lipunan o sa kanilang paligid. Maiwan mo na lang siguro yung gamit mo sa labas. Bigla na lang yan mawawala ng walang isang minuto. Maraming nagnanakaw, maraming gumagawa ng kasamaan. Hindi ba tayo nalulungkot, di ba? Nalulungkot tayo. Maski sila nalulungkot din pero hindi sila nagiging tapat. Kahit gumawa pa ang bansa ng sobrang daming batas, walang solusyon dyan kung hindi tayo magiging tapat sa ating bansa. Sa gayon, mamayhani yung pagpapatawad, bumalik tayo sa ating pagiging inosente. Gaya nga ng sinabi ni Jesus, sabi niya kanina, tandaan ninyo kapag hindi kayo nagbago at naging katulad ng mga bata, hinding-hindi kayo makakapasok sa kaharian ng langit. Ang sino mang nagpapakababa na gaya ng batang ito ay siyang pinakadakila sa kaharian ng langit. Ang sino mang tumatanggap sa isang batang katulad nito, alang-alang sa akin, ako ang kanyang tinatanggap. Mas mabuti pa sa isang tao ang siya'y bitinan sa leeg ng isang malaking gilingang bato at ihulog sa ikailaliman ng dagat kaysa siya'y maging sanhi ng pagkakasala ng isa sa maliliit na ito na nananampalataya sa akin. Hanggang doon lamang mga kapatid yung may babahagi ko sa ngayon, and yung mga mensaheng ito nais ko sanang ipaabot sa mga kabataan at sa mga matatanda, or lalong-lalo na talaga sa mga kabataan, na habang kayo'y lumalaki, huwag ninyong aalisin ang pagiging tapat, ang pagiging mapagpatawad, ang pagiging mapagpakumbaba, dahil kayo na lamang yung magiging pag-asa ng ating bansa or ng ating lipunan, or maging pag-asa dito sa mundo. Dahil taon-taon binibigyan tayo ng Panginoong Hesus ng mga inosenteng bata nang sa gayon magkaroon muli ng pag-asa yung ating bayan ng katapatan, ng may buong katapatan, ng may buong pag-ibig, na makita ito sa mga kabataan. And sa mga matatanda, impluwensyahan natin sila ng mabuti kahit na ang dami na ninyo nagagawang masama, pilitin nyo pa rin turuan ng mabuti ang mga kabataan. Huwag ninyo silang turuan ng masama, sapagkat sabi ng Panginoon, mas mabuti pang lagyan ka ng bato at itali sa iyong leeg at ihulog ka sa dagat kaysa maging sanhi ng pagkakasala ng mga batang ito na nananampalataya sa akin. Maraming salamat po. And muli, samahan niyo ako sa panalangin. Ama namin sa langit, salamat po Panginoon sa oras na ito. And nawa, Ama, lahat na nakapakinig ng salitang ito, Panginoon, ay maabot ang kanilang mga puso, Panginoon, at kaisipan. Ng mga salitang ito, Panginoon, na binibigay mo sa amin, ay unti-unting makapagbago ng aming lipunan, ng aming bansa, na maging maayos, Panginoon, at magkaroon ng malawakang kaayusan, pagmamahalan, pagpapatawad, katapatan, Panginoon, at pagpapakumbaba. Nang na ito ang mamayani, Panginoon, sa aming lipunan. Magkaroon ng takot, Panginoon, sa iyo, at pananampalataya ang mga tao, Panginoon. Tunay na pananampalataya. Tunay na pakikinig ng iyong mga salita. Hindi sa mga bagay na walang buhay, Panginoon, kundi sa mga salita mo na nagbibigay buhay, kagaya ng mga bagay na ito na kanilang naririnig. Nawa dumami pa, Panginoon, nagpapakalat ng iyong mga salita. Panlubusan, Panginoon, na mamayani ang kapayapaan sa aming bansa. Idanadalangin namin, Ama, ang aming mga kabataan, ang aming mga makakatanda, at ang aming mga pamahalaan, Panginoon. Naggabayan mo sila
Ingatan mo sila. At huwag mong pabayaan, Panginoon, na tuluyang malubog sa kasamaan ang aming bayan. Maraming salamat, Ama. Ito ang aming samot dalangin sa dakilang pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen and Amen. Maraming salamat po. Ako nga po nga muli si Kuya Gab ng Kanlungan Youth Mission Church.